Kapatid, mga minamahal, ang tatalakayin ko po ay ang topic patungkol sa rebuke. Okay? Isang napakagandang aralin po ito sapagkat ang tunay na pag-ibig nang re-rebuke po yan. Love rebukes, mga kapatid. Ang sabi po ng ating talata sa Proverbs 27, Proverbs 27 verses 5 and 6. Open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Again, ang sabi po ng ating magiging teksto, open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang salita. Naranasan mo na ba na ikaw ay na-rebuke? At naranasan mo na rin ba na ikaw ang nang-rebuke? Either way, kapag tinignan po natin sa katuruang biblical, ito po ay beneficial. Masasabi po natin na napakalaking benepisyo ng usapan po ng rebuke. Ikaw man ang nirebuke o ikaw man ang nang-rebuke, ito po ay kapaki-pakinabang, lalo na po kung gagawin sa tamang kaparaanan. So, nung ako po ay meron pong kausap at nagbibigay ako ng punto tungkol sa usapin ng review, ito po ang naging leading ng Panginoon. And I believe, mga kapatid, katulad na sinasabi ko sa inyo, it is very helpful. Now, dito po, malinaw na maliwanag na ang sinabi po, open rebuke is better than secret love. Sa totoo niyan, ang pagmamahal po dapat ipinapahayag. At ang tunay na nagmamahal, nananaway kung kinakailangan. Kung tunay ang ating pagmamahal, darating sa punto yan na mananaway po yan kung kinakailangan. So hindi po pwede na ang ating pong magiging kaisipan, mahal ko kasi kaya ayokong i-rebuke. Mali po yun. Dapat, mahal ko kasi kaya kailangan ko siyang i-rebuke. Kaya dapat ko siyang i-rebuke. Pero ang usapan ng rebuke ay hindi magaan na bagay. Sapagkat ang naturalesa po natin, what I mean to say, being human, ang natural na masasabi nating dating sa atin ito, maaaring masakit, di po ba? Kaya nga sinundan po nung verse number 6 that faithful are the wounds of a friend. Di ba? Ang sabi po, yun daw po, tapat ang sugat ng kaibigan. But the kisses of an enemy are deceitful. Mas mahirap po yun. Yung ayon lang ng ayon sa'yo, tapos ang gaganda ng sinasabi sa'yo, pero daya pala, mga kapatid. Kaya atin pong piliin ang kapaki-pakinabang. Atin pong bigyang pansin, mga kapatid, ang usapan ng rebuke at masesentro po tayo doon sa pinakakonsepto na ako at ikaw, kung darating sa punto na merong dapat i-rebuke, sa usapan pong pang-rebuke, mga kapatid, ano ang dapat nating matutunan? So, hindi po ganito magiging kahaba ang ating talakayin. Sabi ko nga po sa inyo, ayoko lang po na talagang mapatlangan po tayo hanggat kaya. Umaga pa rin naman po ngayon, kaya areglado lang po tayo. So, gusto ko po, mga kapatid, na halos sa direktang paraan, may turo po sa atin at mabigyan po tayo ng idea sa usapan ng pang-review. Kasi hindi po pwede na nagmamahal, hindi ka darating doon sa point na papaalalahanan, sasansalain o sasawayin mo ang iyong mahal na kaibigan o kung sino paman kung sila po ay nagkakamali. Bakit may mga pagkakataon na nang-rebuke tayo, parang napagkamalian pa tayo? Yung bang ang idea, nagmamalasakit ka lang, napasama ka pa, di po ba? Nangyayari po yan. So better to listen to this message because I believe this message can help. Ito po'y makakatulong po sa atin, mga kapatid. So it is biblical, it is scriptural. Yung pong pang-review, ito po ay biblical, ito po ay beneficial, ito po ay blessing, mga kapatid. Ang pang-review ay itinuturo po ng Biblia.
Ang pangre-rebuke po ay kapaki-pakinabang. Ang rebuke po ay pagpapala. Kaya nga, mas maganda po dahil sa buhay natin bilang Kristiyano, minsan kahit sa preaching, nakakaranas tayo na nire-rebuke tayo, higit nino pa man ng Panginoon. Di po ba? As we listen to the message, andyan yung Holy Spirit na kumukonvict sa atin, na nare-rebuke po tayo sa mga bagay na mali sa buhay natin. Pero ang ating pong pag-uusapan ay ang patungkol sa relasyon natin sa ating kapwa, sa ating kapatid. At dito nga po, sinabi po ni King Solomon that open rebuke is better than secret love. Diba? Gusto ko pong turuan ang bawat isa sa linaw ng salita ng Diyos because I remember one verse sa Ephesians chapter 4. Yung sinabi po sa verse number 26. Ephesians chapter 4 verse number 26. Ang sabi po roon, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Ang sabi po, magalit ka at huwag kang magkasala. Kung magiging detalyado at particular po tayo, hindi sinabi po dyan na magalit ka pero huwag kang magkasala. Hindi po yun ang sinabi. Ang gamit po ng salita, okay, be ye angry and sin not. Kung kukunin natin ang konsepto, ang diwa po na inihatid ng sinabi ni Apostol Pablo, magalit ka at huwag kang magkasala, ang concept po nito, kung may mga bagay na dapat ikagalit, kung may mga tao na dapat kagalitan, magalit ka at hindi ka magkasala, nang hindi ka magkasala, di ba? So, yun po ang ibig sabihin. Kasalanan po na may dapat i-review, kasalanan po na dapat may paalalahanan, kasalanan po na dapat may pagsabihan na alam mo na nasa mali siya pero wala kang ginawa. So, itinuturo lang po na ang galit natin, hindi po doon sa hindi matuwid na galit. Kaya nga sabi ko, meron pong Christ-permitted anger. Correct anger po ang tawag dyan. At yan po'y controlled anger. Diba? Yan po ang usapan ng galit. Ang anak mo, hindi po pwedeng konsintihin mo kapag ka nagkakamali yan. Kung kailangan sawayin, sasawayin mo po yan. Sapagkat kung mali na po at hindi mo sinasaway, nagkakasala ka. So that is basically the concept and the very idea of the verse. Be ye angry and sin not. Magalit ka kung kailangan magalit. Diba? Magsalita ka kung kailangan magsalita. Pagsabihan mo kung kailangan pagsabihan. Dahil ang dapat pagsabihan, pag hindi mo pinagsabihan, nagdadala sa iyo sa pagkukulang at pagkakasala. Okay? So, to rebuke is biblical. It is beneficial and a blessing. Ngayon po, ang iisipin lang po natin, bakit may mga pagkakataong nang rebuke tayo, hindi maganda ang naging outcome? Nang rebuke tayo, parang, alam niyo po yon, hindi naging masasabi po nating positibo ang tanggap ng ating pong review. So, mga kapatid, ang importante ngayon, matutunan natin na sa usapan ng pang-review, ano yung mga bagay na dapat nating tiyakin at isaalang-alang. Number 1, truthfulness. Truthfulness. Ibig sabihin, pag tayo po ay mangre-rebuke, ang dapat na isa sa tiyakin natin ay ang pagiging totoo po natin. This is about our desire. What I mean is intention. Ano ba talaga ang totoo? Bakit ka ba talaga nang re-rebuke? Bakit mo ba siya kailangang i-rebuke? Bakit mo ba gagawin yan? So, be truthful, mga kapatid. So, I hope na nakukuha niyo po ang gusto kong ipunto. Kung ako po yung i-rebuke, tapos malinaw sa akin ang intensyon, napakasincere ng intensyon ng nare-rebuke sa akin, malaking bagay po yun. Malaking bagay po na may taong magiging totoo sa akin. Kaya kailangan po, kung kailangan mang-rebuke po tayo. Hindi po yung para tayong katulad ng sinasabi dito po sa ating teksto, na yung cases of an enemy, deceitful daw po yun. Mamaya po, alam mo nang mali, sang-ayon ka pa, puri ka pa ng puri, hindi lang po yan nakakakonsinte mga kapatid, kundi parang ang idea po, para bang kaayon ka pa, kaisa ka pa, doon po sa hindi tama sa buhay
ng ating pong kapatid o nung kung sino paman. Ang titiyakin mo lang kapag ka mangre-review ka, sincero. Truthfulness nga po eh. This is about our desire. Why? Why we need to rebuke our brother or our sister? Why we need to rebuke them? Why? Because our desire is to make them right. And to make things right. Gusto nating maitama po sila at maitama po ang mga bagay-bagay. Kaya nga mga Kristiyano, hindi po masama na mang-rebuke. Kailangan lang po, sincero po tayo, totoo po tayo. Kailangan po malinis yung intention po natin. Hindi ang intention natin manghiya. Hindi ang intention natin maglagay ng tao sa on the spot. Hindi ang intention natin magmukhang magaling lang po tayo. At hindi rin po ang intention natin pasamain lang po natin ang tao. No. Ang intention natin dapat, at dapat ito po ay sincere, dapat totoo na ayaw nating magpatuloy ang mali. At ayaw nating magpatuloy ang kapatid natin sa mali. So, truthfulness is very important. Di ba? Yung bang, minsan yun ang ayaw natin eh, yung taong totoo sa atin. Ayaw po natin ng tao na sinasabi yung totoo sa atin, and that is the reason why sometimes it is very hard na mangre-review po tayo because most of the people, what they want to hear are positive things. Yung bang mga praises, di po ba? Mga pleasant words. Yun po yung kalimitan. Ang typical na tao po, ang gusto niya, ang maririnig niya mga pleasant words. Ang gusto, maririnig niya mga kapatid, praises. Ang gusto niya, ang maririnig niya mga positibo lang. Kaya magandang magkapaalalahanan po tayo ngayon. Hindi po pwede na walang magsasabi sa atin kapag mali na tayo. Hindi po pwede po na kapag kami dapat ituwid sa buhay natin, walang maglalakas ng loob na magsalita sa atin. At kung tayo po ay mangre-review ng kahit sino paman, make sure na ang unang mararamdaman niya, ang desire mo, ang intention mo, talagang totoo, sincere mga kapatid. So, truthfulness is very important sa usapan po ng rebuke. Amen po ba? Hindi po yung basta saway ka na lang kaagad. Hindi yung kaagad pagsasalitaan mo ang tao. I-establish mo muna na maramdaman ng tao how sincere you are. Hindi ba? Yung genuineness, yung pagiging truthful, na kaya mo lang siya sasabihan. Ayaw mo na meron pong mga iba na makapansin pa nito. Ayaw mo na magpatuloy siya doon sa alam mong ikakapahamak niya dahil mali po ito. Mga kapatid, let us establish good relationship so that pagka tayo po'y nagpakatotoo sa ating pong kapatid o kanino pa man, medyo mas katanggap-tanggap. Mahalagang pakinggan nyo po ito kasi yung iba po, ang dali-dali pong magsalita, rebuke lang ng rebuke, maganda po, alam natin na sa usapan ng rebuke, truthfulness is very important. At ang ating emphasis, our desire. Okay? The desire. Ano ba talaga ang intention mo? Bakit mo ba siya pinagsasabihan? Para ba mapahiya lang siya at magbuka kang magaling? Dapat po, sincero, na maramdaman niya na kaya mo sinasabi sa kanya kasi gusto mong maging honest at ito yung mga inaalala mo kapag walang nagsabi sa kanya. Mga kapatid, truthfulness is very important. Second, tactfulness. Sa usapan ng rebuke, mahalaga rin po yung tactfulness. Ito naman, the dealings. Yung una po, the desire. Ano ba talaga ang desire mo kung bakit mo nire-rebuke ang tao? Nagpapakatotoo ka lang na itong taong ito mapapahamak, hindi tama yung kanyang ginagawa. Ang desire mo, maituwid siya. Ang desire mo, mapaalalahanan siya. Ang intention mo, mapaayos siya. Amen? Yun dapat ang usapan ng rebuke. Hindi panghihiya, mga kapatid. Okay? Hindi po pagmamagaling. Hindi po yung pag-akto na tayo ay better than others. We are rebuking the people because we are very true sa ating relasyon sa kanila, sa ating intensyon na maituwid ang dapat maituwid. Okay? Second, tactfulness. Ito, dealings naman ang pag-uusapan natin dito.
Diba? Sabi nga po ng Biblia, speaking the truth in love. Yung bang ang idea mga kapatid, kahit totoo yung sasabihin mo, aralin mo rin kung paano mo sasabihin. Huwag kang taklesa. Huwag po tayong maging takles mga kapatid. Ang napakaganda po na maging puso natin pagka nang re-review, talagang dahil nga genuine, dahil sincere, concern lang po tayo, nagkikir lang po tayo, yun po ang dahilan kung bakit tayo nang re-review. Ngayon, syempre po, para maging epektibo tayo sa usapan ng pang-review, it is also good to somehow learn the tactful way. Paano ang tamang dealings? Kapag kami nakikita kang kapatid na nagkakamali, para maging receptive po yan, para po maging positibo po ang pagtanggap niyan, kailangan matutunan mo rin yung tamang approach. Yung tamang dealings, mga kapatid. Mahirap lang pong magbigay ng mga example na parang didirekta doon sa mga halimbawa pangyayari po sa buhay-buhay po natin. Pero I know that it is clear to you na sa maraming pagkakataon, it is always good na tayo po'y maging tactful. Kasi kahit maganda ang intention mo, kahit na napaka-genuine ng desire mo, kahit na sabihin nating totoo ka lang naman, issue pa rin po kung paano ka magre-review, issue pa rin po kung paano mo sasabihan yung tao. Kaya wag pong napakalaya natin na lahat ng gusto nating sabihin, sasabihin natin right away. Una, syempre, it is good na magpagabay muna tayo sa Panginoon. Kung meron kang ganong desire, kung meron kang ganong intention, kung meron kang ganong malasakit sa kapatid mo na gusto mo siyang i-review, you better pray and ask for the Lord's guidance so that you can approach the person properly and accordingly and in a nice manner. So, tactfulness. Yung wala ngang rebuke eh. Pagka minsan bumibitiw tayo ng salita, pagka hindi po tayo tactful, ibig sabihin pag tactless po tayo, di ba? O pending na po kaagad ang dating. So, lalo na po kapag kami i-correct po tayo. So, kailangan, ang mararamdaman niya, hindi yung holier than thou ang attitude mo. Sana ang mararamdaman niya, hindi yung dahil mali siya, ididiin mo siya, dudurugin mo siya. So sana magkaroon tayo ng karunungan ng Diyos na kapag ka po ang namamali ating pong gustong i-review o ituwid, paalalahanan, gawin po natin ito sa paraan na ang mararamdaman po yung sincerity ng ating puso at yung approach po, hindi po tayo dapat harsh mga kapatid. Kinakailangan, kumbaga, let your word be always with grace, seasoned with salt, that it may minister grace unto the hearers. Yes, mga kapatid, actually po, ang rebuke po biblical, di ba? And that is actually isa sa nagagawa ng salita ng Diyos. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for correction, for instruction, di po ba? For doctrine, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Doon po sa 2 Timothy chapter 4, verses 1 and 2. Siguro in verse 2 na lang, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. That is always my prayer. Kasi ang isa sa ginagawa ng salita ng Diyos na ipinapangaral po namin, ito po ay nang re-rebuke. Pero kapag ang nararamdaman po galit, kapag ang nararamdaman po iritasyon, medyo hindi po effective yon. It is good that in rebuking our brother or our sister, it is good na maging tactful po tayo sa ating pong dealing sa kanya, na ang mararamdaman niya yung lalim ng pagmamahal mo sa kanya. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ang pag-ibig nananaway. Diba? Yun po ang isang dapat maintindihan nating lahat. Hindi po pwedeng mahal mo anak mo, pababayaan mo na lang sa lahat ng gusto niya. Hindi, sasawayin mo yan. Hindi po pwedeng, mahal ko kasi yung anak ko kaya hindi ko pinapaalo yan. Mahal ko kasi yung anak ko kaya hindi ko pinagsasabihan yan. Mahal ko kasi yung anak ko. Mali po yun. Hindi ganun ang tamang pagmamahal. Diba? Ang Diyos mahal tayo. Tama po ba? O, anong sinasabi niya? Huwag nating walang balain ang pagpalo ng Diyos. At huwag kang manglupaypay when thou art rebuked, di ba? Of Him. Kapag ka sinasaway daw po tayo ng Panginoon,
So yung ating acceptance sa rebuke dapat positibo. And malaking bagay po ang magagawa nung nangre-rebuke para maituwid ang mali. Ang maganda po, hindi lang truthful ka, dapat tactful ka. Kahit to sa isang bagay, gusto sanang aminin nung nagkamali na mali siya. Pero kung ang nararamdaman niya, dudurugin siya. Kung ang nararamdaman niya talagang negatibo, hindi po natin mawiwin po yan. So let us develop, mga kapatid, yung pong tactful approach. Yung kapag may i-rebuke tayo. Tactfulness, napakahalaga. Ano po yung unang punto sa atin? Truthfulness is very important in rebuking someone. Napakahalaga po ng truthfulness. Ang maganda, mabigyan pansin po yung ating desire. Ang ibig ko po sabihin, yung intention. Bakit ba? Bakit mo ba siya i-review? Kasi mahal mo eh. At ang intention mo, maituwid siya. Intention mo, mapaalalahanan siya. Ang intention mo, maitama siya. Yun po yun. So, truthfulness. This is about our desire and intention. Okay? Pangalawa po, tactfulness. Importante po sa pagre-rebuke yung tactfulness, yung dealings. Paano? Totoo yun sasabihin ko, pero paano ko sasabihin itong totoong ito? Tama itong gusto kong gawin at gusto kong sabihin, pero paano ko tamang sasabihin ito? Yun po ang idea ng tactful. So, kaya wisdom, ang kinakailangan po natin, mga kapatid. Kailangan po natin ng gabay ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay mag-uusap sa usapang mali ng kapatid po natin, we better approach our brother or our sister and make sure that we will approach them in a tactful manner, that what the brother or that sister feel is our love. Diba? Our concern. Yun po yan. So, areglado na tayo. Pinag-usapan natin sa rebuke, mahalaga ang truthfulness. Sa rebuke, mahalaga yung tactfulness. Okay, pangatlo, timing. May mga pagkakataon po na hindi po pwedeng pag nag-review ka right there, di ba? Right that moment. Hindi po. Hindi ka dapat maglagay ng tao doon sa mapapahiya po siya. So, ang ibig sabihin, aralin po natin. Ito ba'y tamang panahon na para sabihin sa kanya? Ito ba ang, di ba, makabubuti sa time na ito na malaman na niya? So, pati timing dapat tama sa usapan ng review. Ano ang kailangan natin dito? Kanina, bigyan pansin natin sa truthfulness, yung desire. Sa tactfulness, yung pong dealings. O tanong ko po sa inyo, sa timing, ano naman po ang kailangan? Sige nga. Para na rin tayo nagtuturoan dyan kung paano po natin. Sabi po ng ating talata, open rebuke is better than secret love, and then faithful are the wounds of a friend. Kahit gaano kakatakbol, pwedeng masakit yan kasi ang naturalesa ng tao masaktan kapag itutuwid mo yung mali niya. Tama po ba ako? Kaya lang po, isa sa pinag-aaralan din timing. At sa usapan ng timing, kasi doon sa truthfulness nakita natin, na ang sinesentruhan natin, yung desire, yung intention mo. Bakit mo ba i-rebuke yung tao? Okay? So, doon naman po sa idea ng tactfulness, yung dealings. Paano yung tamang dealing sa tao? Okay? Mukhang may nakakuha na po ng ating pong pangatlo. Okay? So, sa usapan po ng rebuke, timing is very important. Okay? Baka mamaya nandoon siya sa ruro ng kanya pong ginagawa. Tapos doon sa moment na yon, hindi makabubuti na doon mo siya sansalain. Lalo na kung maraming nakakakita. Meron pong mga pagkakataon that God will be the one to lead you na if even other people, di ba, dapat silang matuto, pwede po na ililid ka ng Panginoon. Kaya tama po yung isinagot po ng isa sa atin, discernment. Ayan, marami palang sumagot ng discernment. Yes, kailangan mo ng sensitivity. Kahit totoo, kahit tama yung gagawin natin, meron pong karagdagang tamang hakbang. Pagka po tama yung timing. Alam natin sa maraming bagay, ang ganda nga ng boses mo. Pero hindi pa nagpapasakali, pumapasok ka na. Hindi po magiging maganda ang performance.
hindi magiging maganda ang outcome. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Maganda nga boses mo, pero dapat matutunan mo yung tiyempo. Kasi kapag hindi ka natutong tsumempo, ang tendency po, hindi magiging maganda ang outcome. Kaya kahit gaano kaganda ang intention mo sa pagsaway sa isang tao, pero kapag ka namali ang timing mo, di ba? Kasi pagka nag-pray ka, bibigyan ka ng Diyos ng discernment talaga na talagang ilalagay ka ng Diyos doon sa panahon. Ito na yung right time. Ito na yung magandang pagkakataon para sabihin mo sa Kanya. Yun dapat niyang malaman. At pagka po tayo mangre-review, huwag gigil. Di ba? Huwag yung gigil na gigil po tayo. Pag tayo mangre-review, concern ang nararamdaman. Yun po dapat mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, pinag-aaralan din. Kailangan ma-discern din natin. Dapat ko na ba sabihin sa Kanya ito? Pero may mga pagkakataon na dapat na palang sabihan, hindi mo pa sinabihan. May pagkakataon naman na talagang binigla mo naman. So kaya para sa akin po, very beneficial tong ating pinag-uusapan kasi even in relationship, napakahalaga po ng mensaheng ito. Pwedeng masira ang relasyon kapag ka po nagsawayan po tayo ng walang genuineness. Nang walang sincerity. Pagka nagsawayan po tayo nang hindi tama ang approach, hindi tactful, lalo na kung mali po ang timing, di po ba? So kaya para sa akin po, hindi na para patagalin pa po natin ito, isang payak at simpleng mensahe na inilagay ng Diyos sa aking pong puso na magandang magpaalala. Huwag ho kayong magninegatibo sa nangre-rebuke sa inyo. Okay? Sapagkat kung ikaw yung nire-rebuke, ang tamang attitude, acceptance. Ang tamang attitude, appreciation. Amen? At syempre po, paghanga. Nakakahanga yung mga tao na hindi natatakot. Na kahit mapagkamalian siya, basta ang mahalaga, maibigay niya. Yun yung idea ng faithful are the wounds of a friend. Maring masasaktan siya. Kahit gaano kaganda ang pagsasabi mo, maring masasaktan siya. Pero ang sabi ng Bible, faithful are the wounds of a friend. Kaysa mabuhay naman yan sa kamalian, kaysa mabuhay naman yan sa kasinungalingan, na paniwalain mong tama yung maling ginagawa niya. That is not helpful. That is not good. Kaya mahalaga po ang rebuke, mga kapatid. I need rebuke, you need rebuke, you need to be rebuked, I need to be rebuked. Sometimes, kailangan po talaga yun. Kaya ang Diyos na po ang nag-set ng pattern ng isa sa masasabi nating ginagawa ng preaching, rebuking. Pagka tayo po ay nakikinig ng preaching, ang isa sa ginagawa po ng pangangaral ng salita ng Diyos ay rebuking us. Sinasaway po tayo. 'Di ba? Pinakikita po sa atin ang mali. Kaya mga minamahal, pansinin niyo po. Pagka po hindi natin in-apply ang pangre-rebuke ayon sa ating pong napag-aralan, ang taong mali mananatili sa mali. Ang taong masama at gumagawa ng masama, magpapatuloy sa paggawa ng masama. So, mga kapatid, mahalaga po na tayo po ay manaway kung kinakailangan. But make sure, sa usapan ng rebuke, mahalaga to, truthfulness, tactfulness, and timing. Pagka po totoo, ang aaralin mo na lang, paano ko gagawin? Paano ko sasabihin? At kailan ang tamang panahon? Kung pag-iisipan nyo po, maaaring pasado ka doon sa idea na nagpakatotoo ka lang. Pero bakit hindi naging maganda ang kinalabasan? Kasi hindi ka naging tactful. Kasi mali ang timing mo. Diba? So, meron naman po mga kapatid, wala namang basis ng re-review. Mali naman po yun, mga Kristiyano. So kaya napakaganda po ng ating pong talata, open rebuke is better than secret love. Idinidiin ko po sa inyo na ang tunay na pagmamahal nananaway. Amen? Love rebukes, mga kapatid. Nananaway po ang tunay na pagmamahal. Pero napakaganda na sa tinalakay po natin, tiyakin po natin na talagang totoo tayo.
na tama yung pananalita at pamamaraan po natin. And then, tama maging ang timing natin. So, it takes discernment para malaman po natin yan. Sa tactfulness, proper dealings. Paano tayo makikipag-ugnay, makikipag-usap, paano natin sasawayin. And then, desire. Make sure that your intention is good. Yung pagmamalasakit ang dahilan na talagang nagiging totoo ka sa Kanya sapagkat mahal mo siya. Sasabihan mo siya dahil mahal mo siya. Itutuwid mo siya dahil mahal mo siya. Papaalalahanan mo siya dahil mahal mo siya. Sa madaling salita, i-rebuke mo dahil mahal mo. Masaktan na kung masasaktan, pero kailangan niyang malaman. At kung siya man ay masaktan, sana hindi dahil sa tactless ka. Sana nasaktan siya dahil masakit lang talaga ang katotohanan. Pero hindi dahil sa naging tactless ka, judgmental ang dating mo, condemning ang dating mo, 'di ba? Parang gigil ang dating mo. Pag-aralan po nating lahat 'yan. And even timing. It is also good and important to learn yung proper timing. Kailan dapat. Okay? I hope na sa ating pong naging pagsasalo-salo ngayon, kahit na po groggy ang inyong lingkod, at sabi nga ni Pastor Bernie Delpin, halata raw pong pagod ako. Okay? Puyat, pagod, pinagsama-sama na po yan. Pugi pa rin. Okay, so, pero, yun po, pugi din. Dapat i-rebuke si Pastor Mark J. So, nagsisinungaling. Okay, so, I hope that tayo po ina-bless, mga kapatid, at may natutunan, may napulot na aral dito po sa ating pong naging pagsasalo-salo sa ministeryo ng Believers Breakfast with BFDB. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Napakabuti mo sa amin. Thank you na sa kabila ng ganitong sitwasyon, tinanghali man po kami ng aming almusal, pagpapala pa rin, Panginoon. At paalala, kailangan. Nawa, nakita namin na ang usapan ng rebuke ay mahalaga sa usapang relasyon. Ito po'y mahalaga sa usapan, dakilang Diyos, na kami ay may pananagutan. Sapagkat sa sino man na nakakaalam ng mabuti at hindi ginawa, kasalanan po ito. Turuan mo lang po kami, Panginoon, na maging tactful, na kung paano ang tamang dealings sa amin pong mga gustong paalalahanan at sawayin, Panginoon. At nawa, magkaroon kami ng discernment maging sa tamang panahon. Umamin po nawa kami, O Diyos, na may mga pagkakataon na kahit magandang intensyon, hindi pa rin maganda ang kinakalabasan sapagkat meron pa rin ilang bagay na dapat naming mai-consider. And thank you, Heavenly Father, for teaching us this morning kung ano po ang mga bagay na dapat naming isaalang-alang sa usapan ng pagmamahal at pananaway. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.